Wag na self-worth. Ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin sa oras na ito ay huwag mong questionin ang Diyos. Yan. Sa mga mahilig magtanong sa Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganitong ginawa mo sa akin, hindi naman ito yung gusto kong na mangyari sa aking buhay, bakit kailangan pang mawala ang bagay na ito sa akin, alam mo naman dito ako masaya, bakit nawalan ako ng trabaho, okay naman ako magbigay, bakit naman kung kailan kailangan ko ng tulong mo, hindi mo binibigay ang tulong na kailangan ko. So ito po yung ating pag-aaralan na matapos po sa ating kaisipan ang pagtatanong sa mga ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Minsan kasi pag tayo po humingi sa Diyos ng pagpapala at hindi na ibinigay yung pagpapala na kailangan mo sana sa oras na yon o sa araw na yon at hindi yun nangyari, ay tinatanong natin at nagdududa tayo sa Panginoong Diyos kung tayo po ba ay pinakikinggan. At noong mga nakaraang mga panahon ay napag-aralan din natin, kaya naman hindi binibigay ng Diyos kasi yung ating hinihingi, hindi po tama. Pero, bakit kaya pagka tama naman ang hinihingi mo, hindi pa rin nangyayari ang gustong mangyari? No? So, wag po natin questionin ang Diyos. So, wag po natin questionin. Buksan po natin sa unang pagbasa dito po sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 20. 9:20 ng Roma, ito po ang ating mababasa. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Number 21. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa, o sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa ay sa ikahiya. Sinabi kasi dito sa Biblia, sabi niya, ngunit ikaw o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? So ako po ay bumili ng clay. At ang tagal ng clay, tigas na nga eh. Sabi, may kapasidad ba ang isang bagay na ginawa na mag-question sa gumawa sa Kanya na bakit mo ang ginawang ganito? So, titignan natin ha. Ulitin ko ulit. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ginawang ganito? Nag-question ba siya mga kapatid kung bakit hindi ko siya nilagyan ng palad? At wala siyang paa? Hindi siya nagsalita sa akin nung ginagawa ko siya. Bakit mo akong ginawa ng ganito? Wala naman akong kamay, wala naman akong paa. Kung lalagyan ko siya ng paa, nasa desisyon ko. At hindi rin siya nagreklamo. Kung putulin ko yung kanyang braso, hindi rin siya nagreklamo. Nakuha niya mga kapatid. So wala pong kapangyarihan ang nilalarang na magreklamo doon sa gumagawa sa Kanya. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi niya pwedeng sabihin o questionin bakit mo kung ginawang ganito. Kaya yung mga tao, mga kapatid na buhay, na bulag, nagtatanong sila, bakit ganito? Walang saysay ang buhay, bulag ako. Diba? Bakit ganito? Ako'y isang pipi. Ako'y isang bingi. Okay? Huwag natin questionin ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Dahil yan po ay mawawala sa oras po na kayo po o tayo po bilang tao may mga depekto ay maging karapat-dapat na tumanggap o magmano ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, babaguhin lahat ng may kasiraan ay aayusin. No? Wala pong perpekto dito. Kahit gwapo ka, meron pa rin sablay sa iyo. Sa sobrang gwapo mo, may tinatago-tago ka palang balag sa puwet. Kasi hindi nakita yun eh. Di ba? Hindi nakita ng tao yun. So lahat tayo. At ang problema sa tao, pag hindi niya gusto ang ilong na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ang ginagawa po nila ay, sila po ay nagpapatangos. Nakikita niyo? Sinaibyo ko, di ba? Kita naman sa camera siguro eh. No? Nagpapatangos sila. Kasi, hindi nila gusto ang ilong nila. Okay na
sana kung bingot ka, ay kailangan ayusin talaga yun. Kung ikaw ay bulag, ay kung may tsansang makakita ka, eh magpagamot ka, magpa-opera ka. Pero yung ayos naman, kahit ang ilong mo ay parang isang tumpok ng kamatis, mahalin mo. Dahil nilalang ka ng Panginoon na ganun. Ang dami mo nire-retoke, dibdib mo, nire-retoke mo. Ang iyong ilong, nire-retoke mo. Ang iyong lips, nire-retoke mo. Hindi naman magsisinungaling ang DNA mo pag nanganak ka. Nasasabihin mo, hindi kita anak. Bakit? Di ba? Yung mga nagretoke si tatay, nagretoke si nanay, pag sila po ay nagsama at nagpakasal at lumabas ang bata, yun ang tunay nilang itsura. Kaya paano nangyari to? Na kayo, ang ganda nyo, asawa nyo, ang gwapo, ba't ganyan yung anak nyo? Kasi hindi magsisinungaling mga kapatid. Ang tinatawag, ano bang tawag dyan sa science? Genes. Genes. Yun ka, kaya hindi mo pwedeng itanggi na hindi kita anak, ang pangit mo. Bakit? Pangit ka naman talaga eh. Nagpagwapo ka lang. Nakuha nyo? Pero sa mata ng Diyos, wala pong pangit. Sabi nga nung kasamahan ko sa trabaho, alam mo, walang dili kang Diyos na pangit. Amen. Kasi yung mga sarili, wala talaga, ikaw lang. sabi niya mga kapatid, ano yun eh, kasamahan ko mga kapatid natin sa trabaho. So ayun po, wag po natin questionin at wag natin baguhin. Maliban kung may mga tama-tama kayo. Pero kung tama naman ang pagkakalalang sa inyo, mahalin nyo, sabi daw, wala daw masama sa pag-enhance. I-enhance mo kung talagang bingot ka. Pero kung ayos naman ang ilong mo, bakit mo, hindi ka ba proud? No? May iba kasi, ang tao kasi, naging question. Tama po ba? Kaya nila binabago dahil, ano po, to enhance daw. Pero ang isang bagay doon mga kapatid, hindi nila matanggap na ganun silang nilalang. So babaguhin nila ang act mo na pagbago o paggalaw ng iyong katawan. Ibig sabihin, pinatututuhanan mo mali ang Diyos sa pagkakagawa sa iyo. Nakuha nyo? Ibig sabihin, mali ang Panginoon. Kaya mo binabago. Tama yun mga kapatid. Kaya dapat, ini-enjoy mo kasi yun ka eh. Ganun ka. Kayo mga kapatid, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, libre. Anong gusto nyong ipabago sa mukha nyo? Libre. Halimbawa lang, may nag-alok sa inyo. Ano ang gusto mo ipabago sa mukha mo? Libre. Mga kapatid. Baka yung iba sa inyo magpatamos ng ilong. No? Hindi ko lang alam kung masaya ka pa pag ginamit mo ito sa ilong mo. Kasi kung bagong retoke ka, hindi mo na siya makukuha yung dumi dyan nang katulad ng pagkuha mo na kahit nakapikit ka, okay lang. Minsan kailangan mo gumamit ng salamin. Kung maaaring i-chopstick mo pa. Kasi hindi pwedeng masyadong magalaw. No? Mga kapatid, napakasaya po mga kapatid ng pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Dapat hindi lang po natin yan baguhin kung wala ka naman depekto. Kung sa akin lang. Pero bawat isa sa atin, bilang mga tao, meron kayong mga kapasyahan, may mga kanya-kanyang tawag dito, may mga kanya-kanyang pananaw, may mga kanya-kanyang paniniwala. Pero ang atin naman po, iisip-isipin, dapat maging proud ka dahil ganyan ka ginawa ng Diyos. No? Yan po sa physical pa lang po ang ating pinag-uusapan. So wala pong kakayahan ang ginagawa na magreklamo doon sa gumawa. Ito, hindi siya nagreklamo sa akin. Buti nga, nilagyan ko pa siya ng medyo malaki-laki katawan niya. Diba? So ito po, number 21. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isang limpak, basta lamang limpak ang isang sitiddan sa ikapupuri at ang isa sa ikahihiya. Yung limpak po mga kapatid o yung putik, sinasabi po kasi dyan sa original na translation, clay po yun. Nakakita na po ba kayo ng clay maliban dito? Yung mga gumagawa ng paso, yan, isang uri ng clay yan. Yung ginaganyan-ganyan mo sa katawan mo, na may lumalabas na itim na perlas, yan po isang uri ng clay. Pero hindi yan pwede ibenta. Hindi ka tulad po nito. No? Di ba? May mga taong ang habi, tapos bibilog-bilugin, ipunin. Di ba? Ginagawan joling. Ayan po. Yan po ay isang pong uri ng clay. Lahat po yan, makakakita tayo sa uko natin na sisikwat mo. Isang uri po ng clay yun, mga kapatid.
Yan. So, ayan po mga kapatid. Ang mga clay ay nakakalat lang sa tao natin. So, ayan po. Itong clay na ito mga kapatid, yung gumagawa po ng palayok, o gumagawa po mga kapatid ng paso, nakakita na kayo nun, di ba, sa TV? Di ba? Magmula sa maliit, pag inatras na yung kanyang kamay, lumalaki. Kung gusto niya paliitin, papaliitin niya. Gusto niya lagyan ng hubog, lalagyan niya ng hubog mga kapatid, habang umiikot yun, tinatapak-tapakan yun, kung hindi ako nagkakamali. So, itong gumagawa na ito mga kapatid, nasa kapangyarihan niya kung gusto niyang gumawa ng isang magandang sisidlan o pangit na sisidlan. Yan po yung sinasabi mga kapatid sa 21, ulitin ko po. Wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok, yung nag-create, upang gumawa ng isa lamang limpak, ang isang sisidlan sa ikapupuri, yung maganda, at ang isa sa ikahihiya. Nasa kapangyarihan niya, kung gumawa siya ng hindi maganda, gumawa siya ng maganda. Ayusin man niya o hindi, nasa kapangyarihan niya mga kapatid. Ganun po ang ating Panginoon. So maraming pagkakataon sa buhay ng tao na dini-question niya ang Diyos. Nangyayari ang pag-question mga kapatid kapag hindi niya gusto ang nangyari o nangyayari sa kanyang buhay. Lalo na mga kapatid, sa mga malapit na dyan magsipag-asawa at may mga asawa na. No? Huwag yung questionin ng Panginoon kapag dumating yung panahon na parang hindi maganda ang takbo ng inyong relasyon. Bakit Panginoon? Ang ayos-ayos na paglilingkod ko sa inyo. Bakit pinahintulutan yung pakasalan ko to? Di ba may mga ganun? Bakit pinahintulutan yung kinasal kami? Mga kapatid, tatandaan nyo po, ang desisyon palagi ay binibigay sa atin ng Diyos. Hindi niya pakikialaman yun. Di ba? Hindi niya papakialaman yun. Pero, hindi porket sumablay ka sa buhay mag-asawa, ay doon na natatapos. Mamamatay ka ng troubles sa buhay mo. Hindi po. May mga remedyo. Hiwalay kayo. Biro lang mga kapatid. Remedyo mga kapatid, ay manalangin ka sa Diyos. Kasi ganun talaga eh. Ang mga maling desisyon, bahagi yun ng buhay natin. Ako, may mga maling desisyon din ako mga kapatid na aking babalik-balikan. Sana hindi ko na lang pala ginawa. Sana hindi ko na lang pala hinayaan na mangyari. Sana hindi ko na lang naisip. Maaaring may mga ganun kayo mga kapatid sa inyong buhay na nararanasan. Ngayon, huwag mo siyang questionin sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa. Tayo lang po ang may maling ginagawa. So kapag nangyari po ang mali nating ginagawa, no? Maling desisyon, inaalaw yun ng Diyos kasi ang desisyon sa atin. Ang pagpili nasa atin. So kapag nangyari po ang hindi pong magandang bagay sa ating buhay, ay hindi po doon natatapos ang kwento ng buhay mo. So, kailangan mong i-improve ang sarili mo. Amen? Kailangan mo tulungan ang sarili mo. May mga tao, mga kapatid, na kahit maliliit na bagay naman, ay question pa. Diba? May mga tao, mga kapatid, sobrang kikitid ng utak. Pinagkakagat ng lamok. Bakit pa kasi nilikha ng Diyos sa mga lamok na yan? Walang perwisyo yan. Diba? Perwisyo sa tao yan eh. Yung lamok. Pero mga kapatid, yung lamok na yan ay napaka-importante niyan sa ecosystem. Hindi importante sa tao, kaya tayo kung magsindi ng katul, wagas eh. Di ba? Kung minsan, hindi makuha sa by the way pala, kung kayo po ay mayroong malamok na bahay, wala na tagdos na katul eh. Tagtitres na ngayon, di ba? Hindi nyo sila mapapatay basta-basta, isa lang yun nakarolyo, sisindihan mo. Meron ako sa inyo mga kapatid, teknik. Putol-putulin nyo, nagaganto ka kahaba. Sabay-sabay mong sindihan, nag-apoy siya. Pag nakita mong nagbabaga na sila, saka mo patayin. Ang ganda, parang smoke machine. Talagang yung bahay mo, hindi pa pwedeng walang usok, walang space na walang usok. Lahat ka may usok mga kapatid. Magbabackslide ang mga lamok sa bahay nyo. Kasi sa isang rolyo, naku, hindi mo mapapatay sila lahat. Isang ratsahan lang. Tapos ang problema mo. Di ba? So itong mga lamok na ito, pag-usapan natin itong kwento ng lamok. Ang lamok pala. Okay. Ay may dalawang bagay. Isang babaeng lamok at isang lalaking lamok. Na sa wikang English ay mosquito. Itong mosquito na ito mga kapatid, ayon sa pagsasaliksik ng mga mananaliksik, ay nabubuhay pala ng 6 hanggang 7 araw lang. Usually, yung pinaka-routine, 6 hanggang 7 araw lang mga kapatid. At yung babaeng lamok, mga kapatid, sabi, kapag meron siyang sapat na pagkain,
siya po ay maaaring mabuhay ng 5 buwan kapag sapat ang pagkain, ha. Dito sa Pilipinas, kahirapan dito eh. Ito kasi, ang pagsisaliksik nito sa Amerika to. Ewan ko lang kung mabuhay sila ng 5 buwan dito sa Pilipinas. Di ba? Sa ating mga kapatid, sa sobrang gutom ng buhay rito, ewan ko lang kung mabuhay ng 5 buwan dito. Pero yun po, ayon sa kanilang pag-aaral. At yung kanilang average lifespan, mga kapatid, yung average na ay tumatagal po ng 6 weeks. Yung regular na buhay, ha? Hindi yung patapon na buhay. Kasi sa atin kasi, bilang mga Pilipino, 60 pataas, lifespan natin. Pero kung gusto mong paiksiin, tumungga ka ng tumungga hanggang gusto mo. Diba? Hanggang sa magkasakit ka. So, ganun po ang mangyayari. Ngayon, itong mosquito na ito, mga kapatid, baka nagtatanong kayo, natutulog ba sila? Minsan napapaisip ako sa dami ng lamok sa CR. Minsan iniisip ko, tutulog kaya ito, mga ito. Yan. Ang lamok pala, mga kapatid, na ating pinag-aralan, ay natutulog siya, pero hindi katulad ng tulog ng tao, na kung minsan tulog mantika. Ang tulog po, napaka-alerto pala nila. Magpapahinga sila, matutulog sila. Pag nasagi mo sila, lilipad sila. No? Kaya pala may time, bago ko ito research, mga kapatid, may nakita akong lamok na nakasabit doon sa maliit na tuwalya. Inanyan ko lang, namatay. Pero bago ko ito research, totoo. Kasi kung gising yun, hindi na hayaan pisatin ko siya eh. No? Ibig sabihin, tulog siya. Yan. So ito po, mga kapatid, itong lamok na ito ay nagpapahinga din. Ngayon, pag tatanungin ninyo ako, may puso ka ang lamok. Mga kapatid, may sagot din ang pag-aaral na ang lamok po, mga kapatid, ay mayroong puso. Diba? Nakamamangha, mga kapatid ng Diyos. May puso sila, pero hindi sinabi sa pag-aaral kung na-inlove din sila. So sinasabi ay sa pag-aaral, mayroon po silang puso. At ito po ang malupit sa kanila. Nakakaramdam sila ng irritable. Nai-irritate din sila. Lalo na minsan, di ba, pag napatay mo, nakalipad pa, nakalpas, di ba, minsan natatanggal yung paa. Di ba, natatanggal yung antena. Minsan, yung pakpak na damage mo, pero lumilipad-lipad pa. Mga kapatid, ito palang mga lamok na ito, ay hindi nakakaramdam ng sakit. Nai-irritate sila. Nararamdaman nila na parang may nawala na parte sa katawan nila. Nai-irrita lang sila. Pero hindi po sila nakakaramdam ng sakit kasi wala po silang pakiramdam. Sila po, mga kapatid, ay wala po silang emotion. Yun, sabi sa pag-aaral. Wala silang emotion. So, pag nadali mo sila, may natanggal na parte, okay. Ganun po, mga kapatid, ang lamok. So, itong lamok na ito, mga kapatid, ay may 8 bagay na nakaka-attract sa kanila. Yan. So, itong lamok na ito, gandang pag-aralan nito, mga lamok na ito eh. Itong 8 bagay na nakaka-attract sa lamok, una, sweet. Yan. Yung mga sweet dyan, nako, delikado kayo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga matatamis na bagay, hindi matatamis na sandali, matatamis na bagay, mga kapatid. Maaaring amoy, maaaring kung ano man. At ang pangalawa na nakaka-attract sa kanila ay yung dark clothing o yung mga dark na color, like itim, red, navy blue, yan, sabing ganon. Ikatlong nakaka-attract sa kanila, people who eat a lot of potassium and salt. Kapag ang tao mahilig kumain ng sagana sa potassium at mahilig sa maalat, ikaw ang gusto nila. Kaya yung mga mahilig sa maalat, nagtataka kayo, bakit kayo nilalamok? Bawas-bawasan. Mahilig sa mayaman sa potassium katulad ng saging, yari kayo. Okay, ika-4, mga kapatid, na nakaka-attract po sa mosquito ay yung perfume and scented lotions. Yan. Yung mga mahilig magpabango, tapos yung alternatibo na hindi doon sila lalapitan pag nag-lotion, dali kayo. Dahil lalo kayong lalapitan ng lamok. Ang alam ko lang, off-lotion lang ang effective eh. Yan. So, ito po. Ika-5, drinking alcohol. Mahilig mag-iinom. Yan po, mga kapatid, kayo ang tipo ng mga mosquito. Ika-7, ilan tayo? 6. Ay yung tinatawag po na blood type. Minsan sa isang barkada, bakit ikaw ang pinuputakte? 3 naman kayo. Di ba?
Tataka kapatid ko yung kinagat, ikaw ang paborito. Alam niyo po ba mga kapatid, base sa pag-aaral, ang paboritong type ng lamok, type ng dugo ng lamok ay type O. Kaya okay na okay siya sa inyo, mga kapatid. Kaya kung minsan, ako po ay B positive ako eh. No? B positive ako. Kung sino man po ang type O, mag-iingat kayo. Kasi kayo po ang paborito talaga ng mga lamok. Yung type A, type B, mga reserve lang tayo. No? Pero kapag ano, di ba, sumaksak yung karayon nila, iikot pa yan. Pag nakasaksak sila sa iba, uy, yun, nandun ang ano, masagana. Yan. So ayun po mga kapatid, kung minsan, bakit ikaw ang pinuputakti nila sa barkada, baka type O ka. Yan. So ito po, number 7. Paborito nila ang mga buntis na babae. Naku, ang mga buntis na babae dyan. Kaya, mag-ingat kayo. Gusto nyo. Ikaw ano? Body temperature. The higher your body temperature is, the fastest mosquitoes will find you. Pag mataas po ang temperatura ng katawan mo, ikaw po ay mataas ang tsansang ikaw ang habulin ng lamok. Mataas ang temperatura. So, ingat po tayo. Yan po yung 8 bagay na nakaka-attract po sa lamok. Ngayon, kaya din niya nalalaman, kaya din niyang malaman mga kapatid kung sino yung nakanak niya nung gabi. Gano'ng kadali ng lamok mga kapatid. Halimbawa tayo po doon ka ulit tumambay, yari ka. Pero hindi sinabi sa pag-aaral na namumukha niya mukha mo. Nasisense niya lang. Malakas sa kanila ang type O. Ngayon kung nagtatanong kayo, nakakakita ba sila sa dilim? Kaya nilang makakita sa dilim mga kapatid. No? Wala naman sinabi sa pag-aaral may night vision sila, pero meron silang kakayahan na makita ka mga kapatid sa dilim. Okay? At ang female mosquitoes mga kapatid ay nanganganak every 3 days. Every 3 days nanganganak po sila. At hindi lamang po isang basta anak, marami po ang kanilang iniaanak. Yan. So kapag mainit ang panahon, sabi dito, kailangan ng babaeng lamok na makakain ng regular kung hindi mamamatay siya within 4 days. Yan. Kapag mainit ang panahon. Ngayon, magtataka ka, question mo, Diyos, bakit ba may lamok? Sabi po dito mga kapatid, ano ba purpose ng lamok? Sabi, sila po ay may malaking bahagi sa ecosystem dahil pagkain po sila ng isda, pagkain sila ng mga lizard, pagkain sila ng gagamba, pagkain sila mga kapatid ng palaka. Yan. So yan po mga kapatid ang kumakain sa kanila. Ngayon, yung mosquitoes mga kapatid, sinasabi, they are not biggest eaters. Hindi sila talagang matitindi kumain mga kapatid. Dahil yung female mosquitoes mga kapatid, kaagat siya sa'yo. Sabi dito sa pag-aaral, para mabusog ang isang lamok, 5 millions ang kailangan. 5 millions ml. Ibig sabihin po nun, 0.000005. Ganun ng kaliit na porsyento ng dugo ang kailangan niya sa'yo, pinagdamot mo pa. Na dahil doon, question mo ang Diyos. Sa sobrang liit ng nawala sa buhay mo, question mo ang Diyos. Bakit naglalang ka pa niyan? Na kung minsan mga kapatid, umaabot pa sa kamatayan, di ba? Sila po mga kapatid ay nagkakaroon ng, ano ba tawag niyan? Na dengue, namamatay sila. Yung mga taong na tatamaan ng dengue mga kapatid. Ngayon, ito po. Yung mosquitoes mga kapatid, yung lalaki at babae, sabi dito, require sugar to stay alive. Kailangan pala nila ng matamis, no? Para sila po ay manatiling buhay sila. Katulad ng mga insekto mga kapatid, lalo na po yung mga lalaking, yung mga lalaking lamok, ang kinakain po nila, mga nectar. Hindi po sila mga bloody katulad ng babae. Kasi yung babae po na lamok, yun po yung kumakain sa inyo. Kumakain naman eh. Yung lalaki po, kinakain po nila ay yung mga nasa flowers. Yung mga nectar mga kapatid. Yan. At minsan, kumakain din sila o maano din sila mga kapatid ng mga
animals. Hindi lamang po tao ang kinakain ng pinagkukuhanan ng pagkain nila. So wag po natin questionin ang lumalang sa ating mga kapatid. Kung hindi po nangyari yung gusto mong mangyari sa buhay, wag po natin questionin ang Diyos. Hayaan nyo lumipad ang lamok. Kung gusto nyo patayin, patayin nyo. Pero wag nyong idamay ang Diyos dahil lang nawalan ka ng 0.00005 na porsyento ng iyong dugo. Yan. So wag po natin questionin ang Panginoon. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mga kapatid, ang Panginoon, sinasabi dyan, nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. So ang Panginoon mula sa kanyang trono, mga kapatid, iniisip niya palagi yung bagay na para sa atin. Amen po ba? Pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Gusto ng Diyos magkaroon po ng kapayapaan tayong mga tao. Na kahit naguguluhan tayo sa buhay, makita ng Diyos ang kapayapaan, okay yun. Pero sa atin minsan hindi po tayo nakakaramdam ng kapayapaan dahil pagdating ng negatibong bagay, yun po yung ating ine-entertain sa buhay. Ngayon, yung kapayapaan na ito, mga kapatid, iniisip ng Diyos at hindi po ang kasamaan. Walang inisip ang Ama sa ikasasama po natin lahat. Gusto niya po, mga kapatid, tayo po ay mapabuti upang bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Okay? Ngayon, kung dumating ang panahon na pinanghihinaan ka at nawawalan ka ng pag-asa, wag po natin, hindi, questionin ang Diyos. Natanggal ka man sa trabaho, kahit sobrang galing mo, wag mong questionin ang Panginoon. Nawalan ka man ng cellphone, wag mong questionin ang Diyos. Nawalan ka ng pitaka, wala naman, wag mong questionin ang Diyos. No? Nabutasan ka ng gulong, along the way, wag mong questionin ang Diyos. Bakit gano'n? Bakit ganito? Di ba? Ang dami-dami pong pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Wag po natin questionin ang Panginoon. Hanapin natin ang rason sa bawat negatibong nangyayari sa ating buhay. Paano ko nasabi ito, mga kapatid? Kamakailan lang po, nabutasan po ako ng gulong malapit sa bahay nila Brother Arvin. Ako po yung namamasada. Dati, pag nabutasan ako ng gulong, ay naiinis talaga ako. Masisira ang biyahe ko, parang ayoko nang bumiyahe. Pero gaya po ng ating iniaral sa inyo, kapag ikaw po ay nagdadrive at meron kang gulong, dapat tanggapin mo sa buhay mo na may mga panahon mabubutasan ka. Dapat prepare ka ang isip mo doon. Kaya ka nagagalit, nainit ang ulo mo, kasi hindi mo matanggap na nangyari sa'yo yun. Kapag meron kang sasakyan, ikaw po ay hindi po layo sa iba, mabubutasan ka rin ng gulong. Kaya pag dumating ang masaktan na bagay na butasan ka, kahit saan lugar ka, purihin mo ang Diyos. Bakit? May dahilan ang Diyos. Kaya nang nangyari sa akin, mga kapatid, pagbutas, okay. O nag-message ako. Sino pwede magdala? Dinala ni Brother Ian yung bomba. No? At bago dumating si Brother Ian, kaya pala ako nabutasan. May kapatirang matagal na nating hindi nakakasama ang dadaan mula sa aking harapan. Kilala niyo yun? Kilala niyo yun? Mga kapatid, ako ito sa'yo. Nakwento. Si Sister Joy po yun. No? Nagkamustahan kami. At ini-invite ko nga sa mga kapatid, no, na makarating dito sa ating loob binawa ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, talaga ng Diyos yan. Kaya pala ako nabutasan. Kasi magkakausap pala tayong dalawa. So ayun po, mga kapatid, huwag natin questionin. Pag may negatibong pumasok sa sitwasyon ng isang buong araw mo, hanapin mo, may gagawin ng Diyos. Hindi may pwede, mga kapatid. Nagreklamo ka na. Pati aso mo, pinagsisipa mo na dahil bad trip ka. Tandaan nyo, pag may nangyaring negatibo, abangan nyo mayroong susunod. Hanapin nyo ang positibo sa bawat negatibong dumadating. Meron nyo, mga kapatid. Hindi may pwedeng walang gagawin ng Diyos na gano'n na. Saan kayo nakakita ng tatay, niregaluhan ka niya ng sasakyan. Tapos nung bago mo sakyan, binutas niya. Siyempre, hindi po, mga kapatid.
Di ba? Meron nga ako nakita sa Facebook bininihan niya ng magandang motor ng kanyang anak. Sabi niya, ito kondisyon ha, mag-aaral ka lang mabuti, ganyan-ganyan. Dito ang tuwang bata, drive siya, ganito ganyan, ganang pabayaan yung pag-aaral. Anong ginawa ng tatay doon sa sa motor? Kumuha ng 2x2 yata yun, ang ganda-ganda ng motor. Pinagpapalo, wasak-wasak ang clearance mga kapatid. Tapos kung may samurai pa, nilabas yung samurai, yung upuan, samurai. Wasak ang upuan. Bakit? Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon minsan, pag nagbigay sa atin at hindi natin maayos ang paggamit, to the point na nasira natin ang ating relasyon sa Kanya at ang paglilingkod, aalisin sa iyo ng Diyos. Sa totoo lang. Minsan kasi ang Diyos magbibigay, maliit na porsyento lang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero kapag hindi mo na pag-ingatan, naapektuhan ka, nawala ang isip mo sa Panginoon, mawawala sa iyo yan. Kaya nga ang aking kaisipan mga kapatid, in-condition ko ang aking kaisipan na gusto ko ibahagi sa inyo. Pag may mga magagandang bagay na dumadating sa inyo, bantayan nyo sarili nyo. Amen. Baka mawala kayo sa linya sa Diyos. Kaya ako una, gusto ko rin po magpasalamat doon ng aking birthday, ay may nagregalo po sa akin ng tulugan at cellphone. At yun talaga lagi ko iniisip, hindi ko hahayaan na yung cellphone ang sumira sa akin sa paglilingkod ko sa Diyos. Kasi may mga tao mga kapatid, pag may dumadating na material na bagay, nagbabago, yumayabang, nawawala ng time sa Diyos. Kaya bantayan nyo mga kapatid, kayong mga walang kasintahan, ngayon ang init-init nyo sa Panginoon, bantayan nyo dahil pag kayo nagkaroon na ng partner sa buhay, sigurado ko, pag hindi kayo nagbantay, wala na kayong panahon sa Diyos, gusto nyo na lang magkasama kayo sa Angel's Burger, hindi na kayo atin ng gawain, minsan sabay pa kayo, tara, nitidihan naman yung Diyos, tsaka man sabi natin, mga kapatid, maawa kayo. Kaya ngayon parang pinapaalalahanan ko po kayo. Pag mayroong ipinagkaloob ang Diyos sa inyo, bantayan nyo ang sarili nyo mga kapatid. Huwag na huwag kayong magbabago sa Diyos. Pag pinagpala kayo sa maliit na bagay, lagi nyo pasalamatan ng Diyos. Sa Diyos ka lalong kumapit, hindi yung pagdating ng dumating na yung Game Boy, naubos na yung oras mo sa Panginoon. Amen. Dumating ng mga kapatid niregaluhan ka lang ng dalawang container na crudo, hindi ka na nag-attend. Hindi ka na nag-attend. Dahil yung crudo, di ba pag ganyan mo nakangin na nauubos yun, masasayang to, nag-travel ka na lang nag-travel, hindi ka na umatid ng gawain. Dahil gusto mong i-enjoy ang crudo na binigay sa'yo. Mga kapatid, pag may dumating, wag mong hayaan, bantayan mo sarili mo, wag kang magbago sa Diyos. At kapag dumating ang bagay na ipinagpala sa iyo ng Diyos, ang pagpapala na iyo sumandali mong tignan. Paano ba nito matutulungan ako na lumago sa Diyos? Amen. At paano ko ito magagamit para mapagpala ang iba? Alam niyo kung paano? Amen. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Matagal ko na po sinasabi, di ba? Minsan nga nagkakaano pa kami ng isang kapatiran dahil sa cellphone. Dahil nga gusto ko makapagturo mga kapatid ng hindi naman ganun kataas pero hindi mahuli. No? Do you think kung kayo ay hindi nyo ko niregaluhan ng cellphone, malalaman yung kwento ng lamok? Di ba hindi? Kaya nung dumating sa akin yan mga kapatid, ay inisip-isip ko, kailangan ko ito magamit sa paglilingkod sa Diyos, makapagturo ng maayos, to bless others. Amen. Mga kapatid, yung cellphone, dumadating yan mga kapatid, gamitin ng tama. Kailangan mong mag-improve. Kung preacher ka, huwag kang matulog sa pansitan. May mga preacher mga kapatid na wala nang panahon mag-improve. Doon na lang sila, John 3:16, kaka-preach lang noong January, inulit noong February, March, nasolo mo na nga ang galaw Minsan pati ikapo, pati yung offering, alam ko na yan, paulit-ulit lang. Bigyan mo lang ng pera para hindi na mangaral yan. Ayan po mga kapatid, inuulit ka po, bibigyan ko ng diin sa inyo ito, ha? Sa mga wala ngayon, nating kayo. Di ba? Pag once na pinagpala kayo ng Diyos, kasi alam ng Diyos ang kailangan nyo Pag binigayan sa iyo ng Diyos, sumandali muna, pause ka muna. Baka sa sobrang aligaga mo, may wala mong pagpapala. Amen. Isipin mo, kailangan hindi ako magbago dahil lang dito sa clay na to. Ha? Ano ang pwede nitong magawa para mag-improve ako sa paglilingkod sa Diyos? Halimbawa, niligulo ka ng tatay mo ng motor. O, ano bang paano ko para ma-improve ko sarili ko? Alam ko na.
Gagamitin ko to para magsundo, maghatid ng mga kapatiran. Ganun ang gagawin ko. At hindi ko hayaan maging mayabang ako. So, ito yung pamamaraan ko. Bininis ako ng Panginoon, bininis mo ako, Ama. Gagamitin ko yung motor na nirigalo sa akin ng tatay ko para i-bless naman yung iba na naglalakad ng sobrang layo. Ganun po ang mga kapatid. Hindi mga kapatid, pag may dumating sa inyo, inyo lang lahat. Di ba? Lalo na sa pagkain. Di ba? Dami-dami binigay sa iyo, hindi ka nag-share. Di ba? Depende sa sitwasyon eh. Sabi. Yung paborito ko din eh. Maintindihan naman yata nila ito. Ha? Pakiramdaman nyo, inuulit ko po. Once na may dumating na sa inyo na pagpapala ng Diyos, gamitin nyo yan para sa Diyos. Gamitin nyo yan para tumulong sa iba, mga kapatid. At buti nga eh, di ba? Binibigyan pa tayo ng Diyos. Minsan parang kunisin yung Diyos, Panginoon, ano ba naman ito? Ba't mo binigyan ng motor? Ano ba naman ito binigyan mo ng cellphone? Ano ba naman? Ito pag gano'n, di ba? Hindi ka nagre-reklamo dahil alam mo, masaya yun eh. Di ba? Pero pag kami nangyari negatibo, mga kapatid, huwag mo nang questionin ng Diyos. No? Hanapin mo ang dahilan bakit yun ginagawa o binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Magtiwala ka sa ating Panginoon Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 55, verse 8, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Yan. Tatandaan niyo po, iba mag-isip ang Diyos, iba mag-isip ang tao. Iba ang pamamaraan ng Diyos, iba ang pamamaraan ng tao. No? Bakit kayo naghiwalay ng kasintahan mo? Dahil, iba pamamaraan ng Diyos. Baka gusto kang iligtas ng Panginoon sa nakaabang dilubyo ng buhay mo. No? So ayun po mga kapatid, kailangan po natin pagtiwalaan ng Diyos. Iba mag-isip ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin sa ating Panginoon, no? Isipin yung mabuti, tama pa ba ang iniisip natin? Ha? Isipin po natin yan mabuti, mga kapatid. Tanggapin natin, iba mag-isip ang Diyos. Bakit negatibo? Sa tingin natin negatibo, ini-question natin ng Diyos. Iba nga kasi siya mag-isip. Iba rin ang pamamaraan niya. Nakuha niyo mga kapatid. Paano ko nasabi? Sino sa inyo nakaalala nito? Noong ang Panginoong Jesucristo ay nangaral, inabot po sila na maghapon at magdidilim na. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwiin niyo na sila. Sapagkat magdidilim na. Wala na silang, nagugutom na sila. Anong sabi ng Panginoon? Anong meron kayo dyan? Wala. Ano ang sabi ng isa? Meron doon mga kapatid, isang bata. Isang binatin doon. Lumapit, anong sabi? Meron po ditong 5 tinapay, 2. Alam niyo mga kapatid, kung isipin nyo lang maigi. Lamang na yung binatilyo. Bakit? Meron siyang pagkain. 5,000 sila mahigit, meron siyang pagkain. O 5,000 sila, meron siyang pagkain. Pwede niya kainin nyo sa isang tabi. At mga gutom sila lahat. Pero nung naghanap ang Diyos, ano meron kayo dyan? Wala yung iba, siya lang ang meron. Sabi niya ito po. Doon sa maliit na bagay na yun mga kapatid, yun ang ginamit ng Diyos para pakainin mga kapatid ang maraming tao. Nakuha niyo mga kapatid? Dahil doon sa binigay. Ano po ang ating mapupulot na aral mga kapatid? Huwag mong antayin na pagpalain ka pa ng Diyos. Panginoon, pag ako po ay naka 30,000 per month na, tsaka ako tutulong sa gawain mo. Hindi yun eh. Amen. Kung ano yung meron ka, ibigay mo sa Diyos. Amen. At ang Diyos ang bahala para i-bless ang mas marami. Amen. Kasi minsan iniisip mo, hindi naman makakatulong itong 5 piso. Kung nagkakamali ka, kapatid, hindi makakatulong itong maliit na hambog ko, nagkakamali ka. Pag binigay mo yan sa Diyos, kayang i-multiply ng Diyos yan. Amen. Kaya ng mga kapatid tayong tulungan. Ang problema lang, ang solusyon po natin, ang pag-iisip natin iba sa pag-iisip ng Diyos. Kasi pag-iisip natin, ayaw nating maubusan. Ayaw nating mawalan. Pero ang Panginoon, ang gusto niyang mangyari, ibigay mo kasi akong bahala. Magparami. Kaya tayo mga kapatid nahihirapan. Ako may mga kapatid akong nakikita na
sobrang kuripot. Hindi, sa totoo lang, sobrang kuripot. Hindi ko alam kung pinagdadamutan niya yung sarili niya o pinagdadamutan niya ang universe. No? Pero, akala natin mga kapatid, nakakalamang tayo. Sa totoo lang, basta wala kang open arms, mga kapatid kung tawagin. Gusto mo lang maka-accumulate ka, gusto mo ikaw lang ikaw, mga kapatid. Naku mga kapatid, iba ka nga mag-isip sa pinapagawa ng Diyos. Kasi ang Diyos mga kapatid, totoo lang, sa totoo lang mga kapatid, kung tayo yung magiging makalaman, pwede nyo questionin ako, pati siya, hindi nyo siya maka-question eh. Pero kung sa makalaman lang, pwede nyo akong questionin. Bakit ba iniaaral mo ba yan? Diba? Pero ito mo ang panuntunan ng Diyos eh. Pag ikaw ay nagbigay ng kaunti, anong sabi ng Panginoon? Kaunti lang din ang babalik sa'yo. Eh paano kung hindi ka nagbigay? Hindi ka mabibigyan din ng Diyos. Pero kung sagana ka magbigay, saganang ibibigay din sa'yo ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Ito po kasi pag-iisip natin eh. Pag once na may gagawin tayo para sa Panginoon, kinakailangan po ng salapi, minsan nag-question pa tayo eh. Wala na ako eh. Wala na ako eh. Mga kapatid, meron kayo, ayaw nyo lang ibigay kasi iniisip nyo kawalan sa inyo. Naunawaan nyo mga kapatid, kawalan sa inyo. Tatandaan nyo, ang cycle po ng buhay, paulit-ulit lang. Ang ilog, rumaragasa, dadaan sa kung saan pupunta ng dagat. Sa dagat, ganun din. Ay, ikot-ikot lang po mga kapatid. Kaya yung ibinibigay natin, kung gaano kaliit, yun lang din. Sino sa inyo nakapagtulak sa duyan? Amen. May nakasakay? Amen. Pag maliit ang tulak mo, maliit lang din ang dating. Nakuha niyo mga kapatid? The more na tinataasan mo mga kapatid, gumagamit ka ng puwersa, di ba? Nakikita mo, di ba? Sumasaya yung nakasakay. Woo! 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 Tulak na tulak minsan sa sobrang lakas yung dinalambitinan mo ba? Tapos may puwersa pa. Nag-e-enjoy yung nakasakay, nag-e-enjoy ka rin. Bakit? Nakikita mo nag-e-enjoy yung nakasakay. So lalo kang gumagamit ng puwersa, lalo kang nagkakaroon ng lakas para tumulak ng tumulak. Ano po ibig sabihin? Sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid, the more na nilalaksan mo ang pagtulak sa iyong sarili na makapaglingkod sa Diyos, may bigay ang para sa Diyos mga kapatid, yun din yung kasiyahan mo eh. Amen. Ang problema mga kapatid, hindi natin kasiyahan ang magpursige para sa Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, yung tatay, anak, tulak siya, tuwan-tuwa yung tatay kasi habang tinutulak niya, habang nakikita niya ang anak niyang tuwan-tuwa, ginaganahan siyang magtulak ng magtulak. Amen. Hindi ng droga. Tulak siya ng tulak kasi masaya ka eh. Masaya ka eh. Ang kasiyahan niya ay makita niya ang anak niya na masaya sa pinagagawa niya. Di ba? Kaya sana tayo mga kapatid, pagdating po sa Panginoon, sa paglilingkod man, sa pagkakaloob, sa pag-aambagan man, sa pag-bless man, dapat po, ito po, sasabihin ko po sa inyo ha, dapat nyo makita ang sarili ninyo na masaya kayo sa ginagawa nyo. Amen. Hindi tayo sa kailangan. Sabi ng Biblia, di ba? Magbigay kayo ayon sa pasya ng inyong puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kinakailangan lang kasi obligado ka. Amen. Sabi, iniibig ng Diyos ang masaya. Walang nasasayang sa taong nagbibigay. Amen. Natandaan niyo po. Kaya mga kapatid, huwag po sanang mangyari ito sa atin na kapag halimbawa nagkakaroon tayo ng mga ambagan tapos biglang may magbo-birthday. Mga kapatid, hindi naman natin gustong pahirapan ng lahat eh. Kung ano yung kaya natin ibigay natin. No? Minsan kasi may mga panahon na maalat eh. Wala talaga, hindi tayo makapaganda sa kapatiran. Pero hanggat maaari, sana, hanggat may nagpupursige na tulak natin, eh, patak-patak. Di ba? Sa dami natin, makaipon naman tayo 5 piso eh. Di ba? Tinapay. Lagyan mo ng candle. Lagyan mo sa may birthday. Hindi ayos. Di ba mga kapatid? So wag po natin mga kapatid gawing kapaguran, wag natin gawing reklamo pag may nawawala sa atin. Alam niyo ng Diyos mga kapatid,
Alam nyo ng Diyos, hindi bulag ang Diyos mga kapatid. Ang prinsipyo ng Diyos, pag nagbigay ka, bibigyan kita. Pag di ka nagbigay, pahala ka sa buhay mo. Yun ang prinsipyo ng Diyos mga kapatid. Tatandaan nyo po yan. Huwag po tayo magsasawa sa pagtulong mga kapatid sa kapwa, sa magulang natin, sa ating gawain, sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid. Huwag po. At huwag natin questionin ang Panginoon. Tatandaan niyo po, susubukin tayo ng Diyos sa maliit na bagay. Amen. Pag hindi mo binigay ang maliit na bagay, binigay sa iyo ng Diyos. Tatandaan niyo, yung maliit na mayroon ka sa bulsa mo, galing din yun sa Diyos. Amen. Kapag hindi mo binitawan yun, mga kapatid, walang dadating sa iyo. Amen. Di ba? Kaya hindi po ako magtataka kung bakit yung mga taong mapagbigay sa kapwa, sa charity, sa gawain ng Panginoon, sa anuman, larangan ng pagbibigay, masagana yung kanilang mga buhay. Amen po ba? Kasi hindi nila binibilang na kawalan. Amen po ba? Kung may bibigay, ibigay. Kasi babalik din naman. Ganito po ang gawin niya mga kapatid, para hindi po kayong mag-isip na para kayong hinaka po sa buhay. Pag once na mayroong kailangan ng pagkakaroon ng ambagan, o kahit ano pa man, hinihinga ka ng anak mo, kung may bibigay ka, ibigay mo. Ganito lang isipin mo. Pag may dumating at kumakatok para humingi ng tulong, kumuha ka na. Ibabalik din naman doon ng Diyos. Amen. Ganun po mga kapatid, hindi yung bigat na bigat tayo mga kapatid pag tutulong tayo. So wag po sana tayo mga kapatid maging ganun. Para sa huli po na pagbasa, dito po sa Jeremiah chapter 29 verse 11 hanggang 13, sabi po ay ganito. Sapagkat nalalaman ko mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Number 12. At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didingin kayo. Number 13. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Mga kapatid, pag maghahanap tayo sa Diyos, hanapin natin siya ng buong puso. Kaya baka hindi dumadating yung iyong matagal ang inihingi kasi hindi maramdaman ng Diyos na galing sa puso ang iyong hinihingi. Amen. Huwag po natin gusto mga kapatid ng Panginoon. Huwag tumigil po tayo sa ganung bagay. Kaya ito mga kapatid, halimbawa lang, ikaw ito. Ilagay ka man dito. Di siya nag-question. Patay mali siya, di ba? Utuling ko siya, hindi rin siya mag-question. Dahil may karapatan ang manlalalang na kung anong gusto niya gawin dito. Ganyanin niya, wala kang magagawa. Ilagay ka niya mga kapatid sa kahirapan ng buhay, wala. Mawala sa iyo yung mahal mo sa buhay, huwag mong questionin ng Diyos. Amen. Magkaroon ka ng karamdaman mga kapatid, huwag mong questionin ng Diyos. Amen. Mga kapatid. Maaari kang umiyak. Libre yun eh. Amen. Kung ang buhay mo sobrang masalimuot mga kapatid, tatandaan mo, hindi mo to mabubuo ng tao sa isang ganun mo ng tao. Nakuha nyo? Kailangan ng proseso. Kapag ang isang clay ay gusto mong baguhin ang disenyo para gawing mas maganda, kailangan mong wasakin. Maaaring ang buhay natin mga kapatid ay dinideform ng Panginoon, hindi mo maintindihan minsan, nahihirapan ka sa buhay kasi may gagawin ng Panginoon. No? Natural po mga kapatid na gagantuhin siya. Kasi pag hindi po sa minasa, magkakaroon po ng pagitan ito. Nakuha niyo mga kapatid, magkakaroon ng pagitan yan. At saka pag diyan ka gumawa ng tao mga kapatid, darating ang oras na hindi po siya matibay kasi meron siyang ampaw. So kailangan niya pong masahin ng maigi para maging maayos pag gagawa po siya ng bago. So ang buhay po natin mga kapatid, kung hindi po maganda ang sitwasyon mo ngayon, maaaring minamasa ka ng Diyos. Kasi may gagawin po siya sa buhay mo. So wag po natin mga kapatid questionin ang ating Panginoon kung bakit ganyan ang buhay mo, bakit parang hindi ka na masaya, bakit parang puro ka na ng problema. Mga kapatid, wag. Bakit namatay yung aking mahal sa buhay? Wag. May karapatan ng Diyos mga kapatid bumawi ng buhay. Wag po natin questionin ang Diyos. Sa oras na ito mga kapatid, bago tayo aawit sa Panginoon, meron naman po ako gustong sabihin sa huling pagkakataon. No?
Maaring may buhay, meron sa atin, ganito lang, hindi gaano wasak. May iba sa atin, marahil masyadong punit ang buhay. May iba sa atin, parang baka hiwa-hiwalay na ang nangyayari sa future mo. Hindi mo alam. Mga kapatid, alam niya ng Diyos, no? Alam niya ng Diyos. Hindi niya hayaan mamatay ka ng walang pakinabang. Bubuin ka ulit ng Diyos. Magtiwala ka, kapatid. Maaaring walang halaga ka ngayon, minsan tinatapak-tapakan ka. Di ba? Pag tinapakan ka, tatandaan niyo po, hindi po mababago ang value, clay pa rin siya. Maaaring gulanit ang buhay mo ngayon pero hindi magbabago. Mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya sa oras na ito mga kapatid, pagtiwalaan natin ang Panginoon. Huwag nating tigilan ang paglilingkod sa Diyos. Huwag po natin nahayaan mga kapatid na mawala sa atin ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay nakadisenyo para bigyan ng kapayapaan ng Diyos. Hindi ka dinisenyo ng Diyos para wasakin ng ating Panginoon. Dinisenyo ka, oo, mga kapatid. Dadaan tayo minsan sa mga masasakit na bagay sa ating buhay. Pero, tatandaan niyo po mga kapatid, yan ay pamamaraan ng Diyos. Baka kasi minamasa ka lang ng Panginoon para sa mas magandang kinabukasan. Amen. Kaya kung anong meron ka ngayon, pagod ka, hirap ka, gusto mo nang sumuko, tumayo ka, sabihin mo sa Diyos ngayon, Panginoon, kung kinakailangang masahin mo pa ako para magtanda ako, gawin mo ngayon. Praise the Lord. At sa pagpupuri ko, Panginoon, Hallelujah. sana lalabas ako sa lugar na ito, buo na ako. Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y tumayo. Purihin po natin ang ating Panginoon.